Magandang gabi po sa mga viewers natin dyan. At ngayon po ay live po tayo muli. Naturopathic Hair Still Alive. And you are watching tungkol po sa ating kalusugan. Ang pagpapagaling ng ating karamdaman sa natural na pamamaraan. Ngayon, ang tanong po ay bakit po herbs? Bakit po herbal ang ating ginagamit sa pagpapagaling? Yung po kasing herbal ay talagang subok na natin at mabisa sa larangan ng pagpapagaling bago pa man dumating ang mga doktor. At ang pag-usapan po natin ngayon ay mga halamang gamot, kasama na po ang mga prutas at yung mga pagkain na makikita lamang po sa ating kusina. Ayun po. Bakit po halamang gamot ang ating ibinibida o ang ating laging sinasabi dito sapagkat malaki po kasi kung ang gagamitin po natin panglunas sa tuwing tayo ay magkakasakit ay malaki ang gagastusin kung sa tuwing may magkakasakit ay bumibili agad ng mga makabagong uri ng gamot. Totoong madali ang uminom ng ganitong klase ng gamot at mabisa ang mga ito. Pero dahil sa ang karamihan ng mga gamot na ito ay may halong kimikal, ay nakapagdudulot ang mga ito ng mga epekto di mabuti sa ating katawan. Yun po mga makabagong gamot po ay hindi po natin pinag-uusapan dito sapagkat ito po ay meron pong maidudulot na hindi maganda sa ating katawan. Ang makabagong gamot po ay may halong kimikal na sadyang nakakasira sa ating katawan o sa ating immune system. Maraming mga halamang gamot ang mabisa. Ayan po, makinig pong mabuti. Maraming mga halamang gamot ang mabisa din namang nagagamit sa pagpapagaling ng mga may sakit. Bagamat nangangailangan ng panahon sa pagtitimpla o pagpuproseso upang maging mabisang paggamot, ay hindi naman nangangailangan ng pirang pambili o dahil madalas ay nakukuha lamang ang mga halaman sa paligid at walang mga artipisyal na kimikal na makakasama sa katawan. Ganun po ang herbal. Kaya po, yun po ang ating ibinibida dito at hindi yung mga makabagong gamot. Upang maging mabisa ang pagproseso, tiyaking inani ng tama sa panahon ang mga halaman. Ayun po, aanihin po sa tamang panahon. Kung ang sakit ay hindi naman malubha, kung ang may sakit ay hindi naman malubha, makakabuti kung gamitin na muna ay ang mga halamang gamot. Ang mga halamang gamot ay mas mabisa kung ang bahagi nito ay aanihin sa tamang panahon. Yun po yung sa tamang panahon po, yun po yung paggamit para po mapagaling ang taong may sakit. Narito po ang unang mga
panuntunan. Una, dahon at sanga bago mahinog ang prutas o bago mamumulaklak. Pangalawa, mga buto kapag hinog na ang prutas. Pangatlo, ugat kapag namumulaklak na ang halaman. Pang-apat, balat ng puno tuwing tag-init at kung ang halaman ay mahigit ng 2 taon ang edad. Ayun po yung paraan o yan po yung paraan upang malaman po natin kung ito po ba ay dapat nang anihin o hindi. Ang mga parting ito ng halamang gamot ay maaaring gamitin ng sariwa o pagkatapos na patuyuin. Ang pinatuyong halamang pwede ay higit na kapaki-pakinabang dahil pwede itong itabi ng matagal at gamitin sa oras ng pangangailangan. Ang 3 paraan ng pagpapatuyo ng halamang gamot ay ang mga sumusunod. Ayun po, meron pong paraan kung paano magpapatuyo kasi meron po sa ngayon marami na ang nagkalat sa bangkita yung pinatuyong sarpentina at malunggay. Meron din pong mangustin. Pinatuyong malunggay at mangustin, sarpentina ay nasa bangkita na po, nakalagay na sa capsule. Pwede niyo po itong gawin sa inyong bahay na lang kung makikinig kayong mabuti. Narito po ang 3 paraan kung paano magpatuyo sa natural na pamamaraan. Una ay sa hangin. Ang mga dahon at bulaklak ng halamang gamot ay pinapatuyo sa hangin, sa ilalim ng puno o sa isang kubol. Ang pagpapatuyo po ay ang paraan po ng pagpapatuyo ay una sa hangin, sa ilalim po ng puno o sa isang kubol. Ang pangalawang paraan po sa pagpapatuyo ay sa araw. Ang mga hiniwang prutas, mga buto, balat ng kahoy, sanga at ugat ay ibinibilad sa araw hanggang sa mga ito ay matuyo. Sa pugon, pangatlo, sa pugon po, ang mga parte ng halaman ay isinasalangsang sa apoy. Ito ay ginawa lamang kung tag-ulan. Dahil sa labis na init ng apoy, maraming sangkap medisinal ang nawawala. Ayun po, sa sobrang init po ng apoy. So mas maganda pa rin po yung pinatuyo sa araw at sa kubol. Pang-apat, para sa rayuma. Ayan po yung mga 3 pamamaraan kung paano magpatuyo ng halamang gamot sa bahay natin. Una, sa hangin. Pangalawa, sa araw. At ang pangatlo ay sa pugon. Ngayon, pag-uusapan na po natin ang paggamit ng halamang gamot at yung pamamaraan nito o paghahanda. Narito po ang una, makinig po mabuti. Avocado. Ang avocado po ay prutas. Ito po ay pampabata, gamot sa diabetic at hypertension. Ganito po ang panggagamot. Avocado. Una, avocado. Panggamot sa rayuma at sakit ng kasukasuan. So, kapag ka po may rayuma o sakit sa kasukasuan, katawan o trangkaso, ano pong gagawin? Paraan. Magpulbos ng tuyong balat ng kahoy o tuyong buto. Pulbusin ang tuyong balat ng puno ng avocado o kaya ay tuyong buto.
ng bunga ng abukado. Ang isang kutsarang pinulbos ay haluan ng ilang patak ng langis upang makagawa ng malapot na pantapal sa parte ng katawan na kumikirot. Maliwanag po yon. Ulitin ko po. Ang panggagamot po, ang pagpapagaling po ng abukado sa isang taong may rayuma o sakit ng kasukasuan ay ang mga sumusunod o paraan. Una, magpulbos ng tuyong balat ng kahoy. Kung walang tuyong balat o kahoy, edi tuyong buto. Ang isang kutsarang pinulbos ay haluan ng ilang patak ng langis upang makagawa ng malapot na pantapal sa parte ng katawan na kumikirot. Ayun po, kung may rayuma po. At masakit ang kasukasuan. Magtapal ng hinalong abukado at langis bago matulog sa gabi. At kung sumusumpong ang sakit, magtapal na po ng hinalong abukado at langis bago matulog sa gabi o kung sumusumpong ang sakit. Ang sakit pong tinutukoy dito ay rayuma po at yung sakit ng kasukasuan. Para huwag matanggal ang pantapal ay balutin ang parting tinapalan ng malaking panyo o damit at talian o plasteran. Ayan po. Yun po yung paraan ng pagpapagaling ng abukado sa ating karamdaman. Rayuma po yun ha. Ang rayuma o arthritis ay paras lang po yun. Iisa lang po yun. Pangalawa, ito gulay po ito. Unang nilabas po natin ay prutas. Ito po. Ngayon, ang pangalawa ay alugbati. Ang alugbati po ay nakapagpapagaling po sa isang taong may rayuma o sakit ng kasukasuan. Ang paraan po ng panggagamot sa alugbati ay ganito po. Alugbati, panggagamot sa pamamaga, pigsa, at bakukang. Paraan. A. Sa pamamaga, dikdikin ang ugat at itapal sa parteng namamaga. Ang ugat daw po ng alagbati ay dikdikin at itapal sa parte ng katawan na namamaga. B. Sa pigsa at bakukang, dikdikin ang dahon at itapal sa apektadong parte ng katawan na may pigsa o bakukang. Ayun po, ang pamamaraan o panggagamot sa gulay na alagbati na siyang kinaiinisan ng iba o ng nakararami. Ano po? Ang alugbati din po para sa inyong kalaman ay gamot po sa kanser. Ito po ang kasunod po ay balatong. Sitaw sa Tagalog. Ang balatong po ay napakabisa sapagkat ito po yung antibiotic. Ang pagpapagaling po ng balatong ay ganito po. Antiseptiko o panghugas sa mababaw na hiwa. Laceration, nahiwa o nalaslas. Nasugat, paraan. Pakuluan ang ugat ng balatong o soybean sa tubig. Palamigin. Kapag maligamgam na ang tubig na pinakuluan ng ugat, gamitin ito na panghugas ng mababaw na hiwa.
panghiwa, panghugas, o panglanggas ang nilagang ugat ng balatong doon sa nahiwa o nasugatan. Ano po? Ang pang-apat po ay ang bawang. Ang bawang po ay kilala sa lahat, lalo na sa mga probinsya. Ang bawang po ay tinataguri ang antibiotic. Pangalawang antibiotic. Pangatlo ay ang sibuyas. Ganito po ang pagpapagaling ng bawang. Para sa rayuma, sakit ng kasukasuan, sakit ng ulo, alta presyon, at kagat ng insekto. Malinaw po yun. Paraan sa panggagamot ng bawang. Una, para sa rayuma at sakit sa kasukasuan, magdikdik ng 2 o higit pang butil at imasahe sa apektadong parte. Gawin bago matulog o kung sumusumpong ang sakit. Alin pong sakit ang binabanggit dito? Sakit po na rayuma sa tuhod po uli. At kasukasuan. Ano daw po ang gagawin? Dikdikin. Ayan po Dikdikin ang 2 o higit pang butil ng bawang at imasahe sa apektadong parte. Gawin ito bago matulog o kung sumusumpong ang sakit. Pangalawa, paraan ng pagpapagaling ng bawang. Sakit ng ulo. Magdikdik ng 2 bawang at imasahe sa 2 sentido. Ano daw po ang gagawin? Masakit ang ulo mo, maaaring ikaw ay migraine o anumang sakit ng ulo mo, magdikdik ng bawang. 2 bawang, dikdikin at imasahe sa sentido, paikot. Ayan po. Asan po yung sentido nyo? Kasi sa akin dito po ito po yung sentido ko. So imasahe po dito. Kabilaan po kung masakit po ang ulo. C. O number 3. Pangatlong pamamaraan sa pagpapagaling ng bawang. Para sa alta presyon o hypertension. Yung mga taong may alta presyon dyan, hypertension, na nagre-resita na, nagme-maintenance na sa doktor, ito po ang para sa inyo. Gastos lang po yun. Alta presyon, para sa alta presyon. Bawang, para sa alta presyon. Makinig pong mabuti. Kumain ng 2 bawang. Kumain para po sa mga taong may hypertension o alta presyon. Kumain ng 2 hanggang 4 na butil ng bawang kasabay ng almusal, tanghalian, at hapunan. Inuulit ko po, ito po yung binanlian ng mainit na tubig. Pagkatapos banlian ay isabay sa pagkain ng almusal, tanghalian, at hapunan. Inuulit ko lang po yan. Habang may alta presyon, kumain ng bawang araw-araw. Habang may alta presyon o hypertension, kumain ng bawang araw-araw. Kasabay pa rin po ng pagkain ng agahan, tanghalian at hapunan. Maaring kainin ang sariwang dahon ng bawang na parang gulay. Kung may ulcer sa sikmura, ay huwag kumain ng bawang. Kung may ulcer sa sikmura, ay huwag kumain ng bawang. Pang-4 na pamaraan sa pagpapagaling ng bawang. Para sa kagat ng insekto, hiwain ng pahalang ang isang butil at ilagay sa parteng may nakagat ng lamok o anumang insekto. Hiwain ang bawang
napahalang at ilagay sa parte na nakagat. Ayan po. Tandaan niyo po. Ngayon na po ang tungkol naman po sa bayabas. Ang bayabas po ay maraming naitutulong sa atin. Ang pagpapagaling po ay ganito. Paraan ng pagpapagaling ng bayabas. Una, panghugas sa mga sugat at para sa pagtatay. Paraan. Para sa pagtatay, magpakulo ng 3 o 4 na tuyong dahon. Maganda rin po pagsariwa. 5 o hanggang 6 kung sariwa. Nakatamtaman ang laki at gulang sa isang basong tubig sa loob ng 15 minuto o hanggang kalahati na lamang ang dami ng tubig. Salain at palamigin. Ipainom ang kalahating baso ng pinakuloang tubig sa ang bayabas sa pasyente at gawin ito tuwing ika-3 o ika-4 na oras hanggang sa umigi o gumaling ang pagtatay. Pangalawang pamamaraan sa pag-inom ng bayabas na nagtatay. Para sa mga paghugas, ito ay paghugas. Yung hinugasan po, kunyari po ay nasugat kayo o kaya yung kapitbahay nyo, kaibigan nyo nagkasugat. Meron kayong bayabas. Para sa panghugas ng mga sugat, magpakulo ng maraming dahon ng bayabas sa isang pitsil na tubig hanggang mga lahati ito. Palamigin at kung maligamgam na ay gamitin ang pinakuloang tubig na panlinis o pambanli sa sugat o panglanggas. Ayan po. Narinig niyo po kung inyo pong nasundan. Ang pang-anim po ay ang kamantigi. Pang-alis ng pasa. Kamantigi po, pang-alis ng pasa. Paraan po ng pagpapagaling ng kamantigi. Dikdikin ang sariwang halaman at itapal sa mga pasa sa katawan o mukha. Kamantigi po, kilala niyo po ito, kamantigi. Ito po ay gamot sa kagat ng ahas. Ito po ay nakikita sa kagubatan. Dalandan o kahil, pang-7. Para sa sakit ng tiyan dahil sa kabag at pagkahilo, paraan ng pagpapagaling ng dalandan o kahil. Una, para sa sakit ng tiyan dahil sa kabag, magpakulo ng 1/4 hanggang 1/2 na balat ng bunga sa isang tasang tubig sa loob ng 15 minuto. Inumin ang pinagdagaan. Ang nilalaga po dito ay balat. Ang nilalaga po ng dalandan o kahil ay balat. Pangalawa, para sa pagkahilo, pigain ang sariwang balat ng bunga at ipalanghap sa nahihilo. Ayun po. Nire-review lang po natin, bumabalik lang po tayo para po kasi hindi makalimutan ng ating mga viewers at subscriber. Damong Maria para sa galis o bakukang, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, at pangunta sa mga insekto. Ayan po.
nabanggit na rin po natin ang Damong Maria. Ganito po yung pamamaraan. Para sa galis o bakukang, magbabad ng 10 hanggang 15 sariwang dahon sa isang basong bagong pinakuloang tubig sa loob ng 30 minuto. At ipanglanggas ang binabarang tubig sa galis o bakukang minsan o 2 ulit sa maghapon kung kayo po ay ginagalis. Bakukang pala yun, tawag nun yung ginagalis. Pangalawang paraan, sa sakit ng tiyan, para sa mga bata, magdikdik ng 5 hanggang 10 sariwang dahon. Dagdagan ng ilang patak ng langis na panluto o alkohol. Painitan ng bahagya sa isang kawali na isinalang sa apoy at itapal habang mainit-init sa tiyan ng bata. Huwag sobrahan ang pag-init dahil mababawasan ang bisa at maaaring mapasok ang bata. Ayan po yung paraan. Ito po ay hindi natin nabanggit noong unang video natin. Para sa matanda, magpakulo ng 3 hanggang 5 sariwang dahon o 5 hanggang 7 dahon kung tuyo sa isang basong tubig sa loob ng 12 minuto. Salain at palamigin. Kung maligamgam na ay ipainom sa pasyente. Ayan po. Para sa sakit ng ulo, Damong Maria. Para sa sakit ng ulo, magdikdik ng 3 hanggang 5 sariwang dahon. Imasahin ang paikot bago matulog. Hayaang nakatapal sa noo at sentido. Ito po. Ang kasunod po ay eucalyptus. Ang eucalyptus po ay isang kahoy na kinakatakutan ng lamok. Para po sa antiseptiko, para sa ubo at hika, at pampaalis ng mga insekto. Ayun po. Ang eucalyptus po ay nakapagpapagaling sa ubo at hika. Paraan po ng pagpapagaling. Una, para antiseptiko, dikdikin ang mga dahon at ipahid sa ugat. Pangalawa, para sa ubo at hika, pakuluan ang ilang dahon at inumin ang nagawang tsa kung maligamgam na. Sumaglaga pala ng dahon kung ikaw ay mahika, kung ang viewers natin ay may ubo o kaya hika, yung makati, kumakapit sa liig, sa lalamunan. Kung ang pasyente ay inuubo at mahika, pakuluan ang ilang dahon ng eucalyptus at inumin ang nagawang tsa kung maligamgam na. Pampalis ng insekto. Sunugin at hayaang umusok ang mga dahon. Yung tuyong dahon po ng eucalyptus ay pampalis po ng insekto. Paano? Sunugin lang po. At hayaang umusok upang maalis ang mga insekto. Gatas-gatas. Ito ay para sa hika at mga mababaw na galos. Gatas-gatas po. Paraan. Una, para sa hika, bilutin sa papel ang dinikdik na pinatuyong halaman at hit-hitin na parang sigarilyo. Pangalawa, para sa mababaw na sugat o galos, dikdikin ang dahon at ilagay sa apektadong parte. Ayun po. Ang kasunod naman po ay gumamila.
Ang gumamila po ay minsan nakatanim sa ating bakod, sa ating bakuran, sa likod ng bahay. Ito po ay nakapagpapagaling ng biki, bukol na may nana o pigsa, bronchitis, o sa pag-ubo at sa namumulang mga mata. Ang gumamila po, tandaan niyo po, ay gamot sa namumulang mata, pag-ubo o bronchitis, may nana o pigsa at biki. Ano po ang paraan? Una, para sa mga pigsa, bukol at biki, dikdikin ang 2 hanggang 4 na sariwang bulaklak at itapal sa apektadong parte. Palitan araw-araw hanggang umigi. Ayan po. Ano na po ang paraan? Kapag ang tao ay may pigsa o bukol, o kaya ay biki, yung dito biki, yung lumulubo dito. Baka kasi iba yung biki sinasabi nyo. Iniisip nyo dyan na ang biki po, ito po yung lumulubo po dito. Dikdikin ang 2 hanggang 4 na sariwang bulaklak at itapal sa apektadong parte. Palitan araw-araw hanggang sa umigi. Ayun po. Pangalawang paraan sa gumamila, para sa bronchitis. Kung ang inyong mga kaibigan dyan, kamag-anak na may bronchitis, magbabad ng bulaklak sa mainit at pinakulong tubig. Salain at palamigin. Ipainom ang tubig na pinagbabaran sa may sakit o tsaa. Para sa ubo, ilagay ang bulaklak sa tubig at pakuluan sa loob ng 15 minuto. Sa ubo po ito. Salain at palamigin. Ipainom ang tsaa ng gumamila sa inuubo. Ayan po. Malinaw po yun. Pangatlong paraan. Pangatlo at pang-4 na pamaraan para sa namumulang mata o sore eyes. Magpakulo ng malinis na ugat ng gumamila sa tubig sa loob ng 15 minuto. 15 minutes boiling time. Palamigin at salain ang pinagkuluan bago gamitin panghugas sa apektadong mata. May gamot na po ang sore eyes. Hindi ka na po kailangan pa pumunta sa doktor. Hindi na po kailangan pang mag-ihi o umihi ng kung ano-ano dyan na nakagilap sa tabi-tabi lang. Gumamila lang po. Ang ugat ng gumamila ay ilaga ng 15 minuto at palamigin, iyon ang gawing panghugas o panghilamos. Ikmo. Ang ikmo po ay para sa kabag. Ito po ay buyo sa Bisaya. Gamot sa bawang, gamot sa kabag ang ikmo. Ano po ang paraan? Paano gamitin? Una, pahiran ng langis. Panluto ang ilang dahon. At painitan sa apoy. Itapal sa tiyan ng pasyente habang mainit-init pa. Yan po yung paraan. Ipil-ipil, ito po ay laging nakikita sa bakuran kung wala man sa kagubatan. Pangunta sa bulate, pamurga, labatiba. Paraan, pulbusin ng pino ang tuyo at magulang na buto. Pulbusin po. Para sa bata na 5, para sa bata na 7 hanggang 9 na taong gulang, bigyan ng 1/4 o kalahating kutsara ng pinulbos na maaaring ihalo sa gatas o kondensada o sabayan ng tubig pag iniinom sa bata po. Para sa bata na 10 hanggang 12, para sa bata na nagkabulati na may edad 10 hanggang 12 taong gulang, bibigyan ng kalahating tasa
kalahati o 2 o 3 kutsarita ng pinulbos ng dinurog na buto ng ipilipil. Ihalo din po ito sa inumin. Para sa matanda, uminom ng 1 kutsaritang pinulbos na buto ng ipilipil 2 oras matapos kumain ng almusal o tanghalian. Ganun po ang ipilipil. Pang-14, kakawate o madre de cacao. Masarap po ito, madre de cacao. Para sa pangangati ng balat at sarayuma pa rin. Makati ang balat, buni, hadhad, alipunga, at sarayuma. Paraan ng panggagamot ng madre de cacao. Una, sa pangangati ng balat, dikdikin ang maraming dahon at pigain ang katas sa balat na nangangati. Pigain po mismo. Kung saan parte po yung makati, doon mismo pigain. Yung dinikdik na balat ng kakawati o madre de cacao. Madre cacao. Pangalawa, para sa rayuma, dikdikin ang mga dahon at itapal sa parteng may rayuma. Yung dahon ng madre cacao ay dikdikin para sa mga may rayuma. Kamatsili, para sa pagtatae. Pakuluan ang balat ng kahoy sa tubig. Palamigin at salain. Ipainom ang pinagkuluan sa may sakit. Nagtatae po. Ito po ay kamatsili. Ang kasunod po ay kinchay. Ito po ay makikita saan? Kasi ako nakikita ko lagi ito sa palengke, sa Talipapa at sa Divisoria. Kinchay po. Ang kinchay po ay gamot sa hika at alta presyon. O para naman ito sa mga hika at alta presyon. Yung mga viewers natin dyan ng mga hikain at may hypertension o alta presyon, makinig pong mabuti. Kinchay, pampasuka, gamot sa hika at alta presyon. Paraan, pampasuka, pakuluan sa tubig ang buong halaman at salain. Kung malamig na ay pwede nang inumin. Pampasuka po. Para sa mga hika, magdikdik ng buto ng kinchay. Ibalot sa manipis na tila at laging lang hapin. May hika po ito kinchay, buto ng kinchay, dikdikin. Ibalot sa manipis na tila o panyo at laging lang hapin. Para sa alta presyon o hypertension, mga taong may hypertension dyan, mga viewers natin, kainin ng hilaw ang mga dahon at tangkay ng kalahating halaman na kinchay araw-araw. Ayan po. Kainin po ang sariwang dahon ng kinchay at tangkay araw-araw sa mga taong may hypertension. No need to maintenance Hindi po tayo nag-advise dito ng maintenance. Puro po tayo herbal. Lagundi, para sa sakit ng ulo, mga ugat. Ayan po, ulitin ko po, lagundi.
Para sa sakit ng ulo, mga sugat, lagnat at ubo. O yung mga may nilalagnat, inuubo at may sugat, sakit sa ulo, paraan. Para sa sakit ng ulo, dikdikin ang 3 hanggang 5 sariwang dahon at ipantapal sa noo at sentido. Para sa mga sugat, magbabad ng kalahating tasa ng dinikdik na dahon sa 2 baso ng mainit na tubig. Hayaang lumamig sa loob ng 30 minuto. Salain. Hugasan ang sugat sa pamamagitan ng pinagbabarang tubig ng 2 beses maghapon hanggang sa gumaling ang sugat. Ayun po. Pangatlo, para sa lagnat, pakuluan ang 5 hanggang 6 na pinatuyong dahon o 8 hanggang 10 sariwang dahon sa 1 basong tubig sa loob ng 15 minuto o hanggang mga lahati ang tubig. Sa matanda, uminom ng 1/4 o kalahating baso na pinakulang tubig. Sa mga bata, edad 2 hanggang 4 na taon, hanggang 3 hanggang 2 o 3 taon, kutsarita. Ulitin ko po, sa mga bata na may edad 2 hanggang 4 na taon, 2 hanggang 3 kutsarita ang pagpapainom sa nilagang lagundi. Kung ang edad naman po ng nilalagnat ay 5 hanggang 8 taong gulang, ay 1 hanggang 2 kutsara po ang pagpapainom sa nilagang lagundi. Kung ang edad po ay 9 hanggang 12 taong gulang, ay 3 hanggang 4 na kutsara tuwing ika-4 na oras po ang pagpapainom sa nilagang lagundi. Para sa ubo, sundin ang tulad ng para sa lagnat. Paras lang po yung proseso. Yun pong pinag-usapan natin ay magpatuloy po ang ating pinag-usapan tungkol sa kalusugan, sapagkat mahirap po ang magkasakit, lalo na po kung walang pera. Ang sunod po natin na pag-usapan ay kung paano po o bakit po ba nagkakasakit ang karamihan sa atin. Opo, paano o bakit po nagkakasakit ang karamihan sa atin? Yun po ang tatalakayin natin sa susunod pang mga pag-live natin sa video na ito. Salamat po ng marami. Magandang gabi po sa inyong panunood.